Alam mo ba na umaabot na sa tinatayang 685 billion US dollars ang naipapadala ng mga OFW at migrant workers sa kanilang mga pamilya sa low at middle income countries ngayong taong 2024? Ayan, ito po palang nakalipas na taong 2024. Malaking bahagi po niyan ay napupunta dito sa Asia, kabilang na po ang Pilipinas. Pero alam mo rin ba kung gaano po kabagal at mahal ang proseso ng pagpapadala ng pera gamit ang traditional remittance services? Pero heto ngayon si Ripple at may bagong binubuong pagbabago gamit ang isang stablecoin na tinatawag po na RLUSD. Ayon po sa balita ay binabago na ni Ripple ang buong galaw ng pera sa mundo at baka ito na ang magiging susi para sa mas mabilis, mas mura at mas inclusive na remittance process gamit ang technology ng blockchain. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung paano po pinapalakas ni Ripple ang financial inclusion, ano ang epekto nito sa mga bansang umaasa sa remittances at syempre anong impact nito sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ngayon ay simulan po natin sa kung ano po ba ang problema sa traditional na remittance system. Una sa lahat ay mahal. Yan, ang mahal. Ang karaniwang fee na kinakaltas po sa bawat padala ay umaabot po ng 6% o higit pa. Ibig sabihin ay kung magpapadala ka ng 10,000 pesos, halos 600 pesos agad ang kaltas. Kaya yan, 600 pesos kaagad po yan. Bukod pa dito ay mabagal. May mga pagkakataong aabutin ng ilang araw bago makuha ng pamilya mo ang pera. At bakit? Dahil dumadaan ito sa maraming intermediaries o tagapamagitan tulad po ng bangko, remittance center at minsan ay pati ang gobyerno. At kung ikaw po ay nasa rural area na walang bangko, mas tumitindi ang delay at saka abala. Kaya dito na po papasok ang innovation na hatid ni Ripple. Paano naman po binabago ni Ripple ang remittance gamit ang stablecoin na si RLUSD? Ayan, ipinapakilala ni Ripple si RLUSD. Isa pong stablecoin na may layuning gawing mas mabilis, mas mura at mas accessible ang pagpapadala ng pera. Hindi katulad ni Bitcoin or Ethereum na pabago-bago ang presyo. Si RLUSD ay nakapeg or nakadikit sa US dollar kung saan ay 1:1 ang value nito. Kaya kung ano po yung value ng RLUSD ay yan rin ang value ng US dollar. Ibig sabihin ay kung meron ka pong RLUSD, para ka na rin may hawak na totoong dollar ngunit sa digital form. Ang maganda pa rito ay direct to wallet ang system. Hindi mo na kailangang dumaan sa bangko o sa mga remittance centers. Pwedeng ipadala agad mula sa wallet papunta sa wallet na tatanggap, kahit nasa probinsya or bundok pa siya. Ngayon ay ano po ang epekto ng paggamit ng RLUSD sa mga unbanked communities? Napakalaki po ng epekto nito lalo na sa mga lugar na walang access sa mga bangko. Sa kasalukuyan ayon po sa data ay may humigit kumulang 1.4 billion na mga tao sa mundo ang hindi pa rin nakaka-access sa kahit anong uri ng financial services. Ibig sabihin ay wala po silang bank account, insurance o loan access. Dahil po sa RLUSD at blockchain ay nagkakaroon na sila ng digital access sa pera na parang bank account sa kanilang cellphone gamit lang ang mobile wallet. At dahil traceable at transparent ang transaction sa blockchain, mas ligtas po ito at madaling i-monitor ang parehong sender at saka receiver. Ngayon ay sino na po ang gumagamit ng ganitong technology ngayon? Bukod kay Ripple ay may mga fintech companies
na gaya po ni na Bitso at Yellow Card na gumagamit na ng stable coins gaya ni USDC para sa remittances. Sa Africa at Latin America, patok na po ang ganitong sistema. Maging ang Visa ay nakipag-partner na kay Yellow Card para palawakin pa ang paggamit ng stablecoin payments sa Europe, Middle East at saka Africa. Nakikita natin dito na nagkakaroon na ng malawakang adoption sa paggamit po ng blockchain sa pagpapadala ng pera. Ano naman po ang humanitarian impact ng RLUSD? Hindi lang remittance ang target ni RLUSD. Ginagamit din ni RLUSD, ginagamit din itong si RLUSD sa mga makataong project. Isa sa mga example ay ang $25 million na donation ni Ripple sa mga non-profit na tumutulong sa edukasyon. Isa po itong patunay na ang technology ay hindi lang para sa kita, kundi para na rin sa mga social impacts. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors dito sa Pilipinas. Bilang isang Pinoy trader o investor, ang balitang ito ay napakahalaga. Una ay nagpapakita ito na lumalaki ang real-world use case ng blockchain at saka crypto, lalo na sa mga sektor na may malawak na demand tulad po ng remittance. Ibig sabihin, habang dumadami po ang adoption ng RLUSD at iba pang stablecoins, tataas din ang value at demand ng mga project na konektado rito, lalo na si XRP, ang native crypto ni Ripple. Tandaan, kapag lumalawak po ang ecosystem ni Ripple, lalaki rin ang demand para sa paggamit kay XRP sa mga settlement at liquidity purposes. At kung tayo po ay maagang nakaposisyon, maaring bilang holder, investor o user, ay malaki po ang potential gain para sa atin. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol sa galaw na ito ni Ripple ay matapang at makabago ang kanilang hakbang. Sa dami ng taong umaasa sa remittance sa buong mundo, lalo na sa mga kababayan nating OFW, malaki ang magiging tulong ng ganitong klasing innovation. Hindi lang niya binabawasan ang gastos, binibigyan pa niya ng access sa financial system ang milyong-milyong walang bank accounts. Kung magpapatuloy po ang trend na ito, posibleng maging standard na ang paggamit ng stablecoin sa remittance industry. At kapag nangyari ito, hindi lang ang technology ang panalo, kundi pati na ang mga ordinaryong tao. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.